Amen. When the roll is called up yonder, I'll be there. Are you sure you are saved? When heaven calls the children of God, will you be there? When the roll is called up yonder, I'll be there. This morning, atong ipadayon ang Book of Philippians. Unya kaning atong pagtuon sa Book of Philippians, gitudloan gyud ta unsaon nga mahimo ta nga kanabitong alagad sa Ginoo. Kinahanglan mahimo ta nga accepted servant of the Lord. So kaning Book of Philippians, mao gini sa nag-focus ni siya mga kaigsunan nga bisan sa kapig-ot sa sitwasyon sa kinabuhi, ang pagpangalagad makalipay sa Ginoo. No wonder Apostle Paul wrote this book in prison. Unya sa iyang pagsuwat ani mga igsoon, iyang gi-challenge sa mga believers nga naa sa gawas nga dili magpapriso sa iyang kaugalingong prisuhan. Amen. So let's free ourselves to serve the living God. Now we are still in the book of Philippians, and our topic this morning, mga kaigsunan, is straining towards the goal. Straining towards the goal. O sa may meaning anang straining, you will strive very, very hard. Maningkamot yung ka sa tumang paningkamot. Mo na'y pasabot anang straining. Na imo jud kuan gyud kanang gi-career gyud nimo ang pag-reach sa imong goal. Dili kay duwa-duwa lang. Amen? So every year, naatay mga goals nga giset sa atong simbahan. And then, yesterday, atong gisgutan ang atong goal sa baptism. Quarterly. So, we will baptize again this coming January. Amen. So, ang suki nato is Ocean Pearl. So, mo'y atong official nga kanang bautismoanan kay mataob mahunas na ay tubig. O niya, mataob mahunas, tinaw ang tubig. So, dito ta, January, balik ta dito. Then we will baptize again. Okay? Ang malawad lang nato, libre sa entrance ang candidate. So, pabaptize mo tanan para libre. Libre ang candidate for baptism sa entrance. No, kami mo'y mabayad. O niya, ang katong witnesses, may ka, ay, di lang kumanto, mabayad man.
Importante ka, kay witness man ka. No, ang ato lang we want you to function as part of the body. What is 100? Para mag-enjoy ta as church. Di ba no? Basta natin baptism, ato na sa kanang getting together as a church. So, mga ligo ta, maglingaw-lingaw lang good. Di ba? Unya, ato ipakita sa inyo mga disciples na ingon ani ang simbahan. Magminahalay, dili mag-inawayay. Di ba? So, i-pray na to ang mga ang mga candidate for baptism. Ang atong ibaptismohan the other day, pa to, direct pa to sa ato ang pagtudlo diri. Atong i-pray nga ang sunod nga mga bautismohan nato kanang inyo na jud na kanang gikan na sa gawas ba? Para exciting. Pero na pa may nabilin si Ma'am Tata, si Ma'am Silin. Kisa pa nabilin? Si Brad Tony? Oo, okay. Kuna mo. Niingon man to siya kung Sabado pa na, apil ko. So, atong sa sunod. Okay? Before I preach, ato lang i-welcome ang katong nabautismohan. Please stand in front. Stand in front, please. Para ma-welcome mo sa church. Kaya importante man nga, i-welcome mo sa church. So, these are our newly baptized. Newly baptized. They are now part of the body of Christ. Dinhi. Amen? So, congratulations. And we are hoping that you will grow and be a discipler. Okay? So, praise God. Straining towards the goal. Unsa ginayon straining? Unsay binisaya sa straining? Makiglimbasog jud kagyud. Sobra pa sa gipaning kabutan. Okay, sayo naman na ito isulti. Maadto ka, paning kamutan lang. Kana pasabot ana, di ko kadto. Nya para di ka malain, paning kamutan lang. Tanaw lang nato. Pero kani striving hard gyud. Amen. Kung imong gamito lang word paning kamutan gyud ako, makaadto gyud ko. Kana sure gyud na. Amen. Okay. Philippians chapter 3, verse 14. Let's all stand, please. Philippians chapter 3, verse number 14. This is the last message of chapter 3. Ato dunganon sa pagbasa palihog. Go. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Heavenly Father, thank you, Lord, once again for this time that we are going to learn the message that you are going to give us, Lord, today. Thank you, Lord, for entrusting me your message. And I pray, dear God, that you please help me to deliver this according to your will. Help me, O God, not to speak my own words, but help me, O Lord, to deliver your message and according to your power and wisdom. And I pray, dear God, that you prepare the heart of your people as they listen, O Lord, that you will be honored and be glorified sa among pagsimba karon. Salamat kay Lord sa panahon nga nindot kaayo, and I pray, dear God, that you will bless us throughout the message, O God, nga imong ihatag karon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may take your seat, please. I press toward the mark. Mo ni siya ang straining. I press toward the mark. Na ay goal. For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaning ato nga mga goal nga atong giset sa atong church, mga kaigsunan sa ato kita man ang church, usahay ka nang makuanta ba ka nang maglibot na paggamit anang term nga church? Mangadto ta sa church. Mangadto ta sa meeting place. Sa church, mangadto ta sa tigumanan sa church. Kay kita man ang church. Amen? So, ang giset nato as a church nga goal, kana para paghimaya sa Ginoo. And we are going to do it and accomplish it in Christ.
pinaagi sa grasya sa Dios. Alright? So, unsa may angay natong buhaton in order that we could reach our goal. Kaya ang atong pagpaningkamot, nga taman sa pagpaningkamot, mga kaigsunan, is towards the goal man. Ang atong pakiglimbasog sa pagkabot towards the goal. But the problem is, do you know the goal? Naatay goal nga kinadak-an, yun nga goal, igsoon, nga kaning nakaset, nga gituga sa Ginoo nato to reach is the foundation for the children. Agak Rescue Foundation. So, kung dili nato na tabangan, di nato ma-reach ang goal. Because this responsibility gihatag ni sa Ginoo sa church. Dili sa individual. So gihatag sa Ginoo sa ato tanan, and God gave us already means sa atong misyon. Gitaganat na niya og instruction how. Klaro na gyud kayo mga igsoon. The system is ready. Ang missing na lang is the church. Ikaw. Ikaw na lang ang kulang para mudagan. So let's press toward the mark. That is our highest calling. Kinahanglan abto na to mga igsoon. So unsay angay natong buhaton para maabot? Number 1, we must be like-minded. We must be like-minded. Like-minded to who? Like-minded to the man of God. Because the man of God is the one that God gave the mission. Unya ang man of God mo'y nakaibawog unsaon pagtrabaho. Mo na niyon si Apostle Paul sa iyang mga disciples, be thus-minded. Mo nagigamit na term ni Apostle Paul. Atong basahon. Philippians chapter 3:15-16. Unsay gisulti ni Apostle Paul mga igsoon sa mga Kristohanon. Ingon siya, let us therefore, as many as be perfect, be thus-minded. Unsay pasabot ana? Be like-minded. Be thus-minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. So, pasabot ni Apostle Paul, igsoon, wa jud kay mahimo, ibalik jud ka. Wa kay lain nga dapat adtuan, be the same with your pastor. Kay ang misyon gihatag sa Ginoo, gipaagi sa man of God, unya ang man of God may mo challenge sa mga tawo nga ihatag sa Ginoo, og dili sipyat nga kamo kay ikaw may nadiha. Kay kung di pa to ikaw, wa ka diha. Hello. So challenge ni natong tanan. So kinahanglan parihas atong thinking, parihas ang atong pangunahuna sa buluhaton sa Dios. Be thus-minded, kay kung dili parihas ang imong pangunahuna, ang Ginoo mo reveal ini nimo. So walay ipsot ang mga Kristohanon, kung dili be thus-minded. Whether you like it or not, dapat magkahiusag yun ang ato ang tinguha. Nasa verse number 16, gisulti ni Paul, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Let us walk by the same rule. Unsa man nga rule ang gitudlo sa Ginoo sa atong church? Let's give, not get. Very simple rule. Giving. In rescue, you must give. Kay bati kay mga kaigsunan, di ta ka-rescue, pastor, kay wa pa man tatagai. Bati kinabatian nga ministry, kaya hindi ka kalihok, kundi ka bubuan. Amen? Ang nindot nga ministry, na naghatag ka, tungod kay naghago ka. Mo man gisulti sa Ginoo, you need to labor for the needy. Hagui para ka makahatag. Dili kay maghuwat lang ka. Kay naghansan mga Amerikano nga nangita og kanang mga contacts ba. Ila nang hatag, gisugo rata, nakig-partner rata. What about us?
Unsa man ang Ginoo sa Amerikano, dili Ginoo sa Pinoy? Nya proud kay ka, Pinoy ako. Subok sa tibay. Subok na matatag. Kuyaw kining mga Pinoy ay. Di ba? Nanoon gyud tagod nga in the middle of calamity, only Filipinos wear a smile on their faces. Di ba kagabaha na? Gibahaan na ang balay, ni posing pa. Naghilak na, makitag kamera, mamahid sa kay, mo smile sa kinay kamera. Dali ra kay pakatawhon. We are Filipinos. Naana sa atuang dugo, mga kaigsunan, ang kanabitong makikumbati yun. Para na ni sa himaya sa Dios. Ipakita nato ang atong pagka-Filipino Jew. Mga Hudiyo naman ta. Filipino style. So grabe kayo. Lig-on kayo sa pagpangalagan. Tanawa na ko na, known ni siya, among missionaries, only Filipino, muadto, bisag way klarong support. Americans, di ginamlarga, kay 80% pa ilang support. Di sila mabuhi. Yung kay mo pilay support, piting dagkua. Filipino, 50% pa lang, lakat na ta. Lahi ang Pilipino eh. Adi na to tananon, kaya naman sa Pilipino nga naog kwarta. Ang tinuod po na. Di ba no? Daghan yung makadungo gani. Daghang Pilipino po nga naong og kwarta. Pero we're talking about general. In general, Filipinos are good. The best. Saba lang ng mga badlungon. Kay mo isgutan pirmi, ang mga badlungon, ang mga tarong, hilom kayo. Mas daghan ba ya? Mo pala na ipangbalita. O di adiri, mga buutan kayo, na diri mga tao nga matinabangon. Mo ta na ipambalita ba? Di manggod. Ang ibalita, manggod ka na magong, day nangawat diri, day nang logos dito, na ay nagpatay diri. Di ba? Ayaw ipaubos ang imong pagka-tao. Amen? We are Filipinos and we are saved. Amen. Filipinos. Kita mo'y grabe mga lagad, mga igsoon. Ipakita na to. But we can only do it if we walk by the same rule. Amen. Whose rule? Christ. Amen. Balaod ni Kristo. Let us mind the same thing. O sa mga same thing. Mang-rescue tagbata lagi. Maulagi na atong ministry. O kamoy hukom. Nabuhat na ba? Wa pa. O sa may gidugaya na to. Dili ta ni ungot. Amen. Dili pata like-minded. Lahi pa ang imong thinking, way of thinking. Lahi pa ang imong planning. Kay kung magkaparihas ta mga kaigsuonan, di ka mahimutang mga kita kag bata, mauni ang giingon sa Ginoo namo. Ay ina nga mauni ang giingon ni pastor. Gisugo ra ko sa Ginoo oy. Nga mauni atong buhaton. Mauni ang gisugo sa Ginoo nato. So anywhere you go, anytime makakita ka mga bata na kinahanglan, that is our mission. Amen? Unya, sinugdanan lang na. Kaya ang atong yung tumong, ang mga kalag na connected anang bataa. O kana mismong bataa. Muna ang mission yun nato nga tinuod. Kaya wa may laing purpose nga nung maghatag man ng Ginoo og buluhaton sa kalibutan. For the souls. Nagkinahanglag kaluwasan ang kalag sa tao. Nga kung dili na nato maagapan mga kaigsunan, they will go to hell and we are going to answer them before God. Unya, okay na mo nga manubag taon niya sa Ginoo. Nga wag yun tayo gibuhat diri. Naya si Emino eh.
To reach our goal, we must be like-minded. Biblical ba ana? Ningon ng Bible, sunda ang pagtuo sa imong pastor. O kanono, hinunta ka. Servant magyud ka sa Ginoo. Okay? Unya, gisugo magyud ka sa Ginoo. Gitagaan makagmensahe nga perti ka importante sa tanan nga pwede nimong ipanabi. Ebanghelyo. Nganong mahadlok man ta, mo share. Unya ninyo pa yun ang Ginoo. Kung lisod-lisoron ka, ayaw ka balaka, muhatag ko og mensahe sa imong utok, isulti lang. Because it is not you that will speak. It is the Holy Ghost. Oh, ngano mahadlok man ang mga Kristohano mo share. Ikaw may mutubag anak sa Ginoo. Because if we are like-minded, naga-disciple. Amen? Ga-disciple na mga kaigsunan. And the more nga mag-disciple na ang tanan, strong ang church. Imagine na pila ka bata atong ma-rescue. Apila akong anak, pastor. Pag mangalagad ka sa Ginoo, the way He wanted you to serve Him, covered na na. Covered na na. Pero kung mao na imong rason imo, pastor, kung ma-provide na lang yun yung kuhan sa kong anak yun, anagundi, tabang daw eh. Pero imong gihimong rason, ang imong personal need, luoy imong anak. Kaya nahimo siyang babag sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw gimo ang babag. Ako daghan ako nakita. Sige lang di ka eskwela akong anak, basta nakatabang ta, okay na. Pa-eskwela ako sa Ginoo na imong anak. He will bless you. Kaya grabe sa saad sa Ginoo. Di ta kasalig anak. Amen? So, importante na, kinahanglan managhiusa ang atong paguna-una. Walk by the same rule and mind the same thing. Ayaw naglangay. Ayaw na sig pangita og lungga para musuksok ka dito para lang makakuha og 300 kapin. Get out. Get out of the box. And let's serve the Lord together. Amen? Tanawa, kung unsao ka pagpanalangin sa Ginoo, He will give you wisdom. He will give you business that will not hold you. Panalanginan ka sa Ginoo. Daghan man pwede God, pero di man naka-afford. Nga naman, wa pa magkagi-bless. Unyag, ipakita nimo sa Ginoo nga ikaw, worthy ka, i-bless ni ana. Kanindot na ay mga apartment ng mga membro. Grabe na kanang Lighthouse Bible Baptist Church Cebu eh. Ang mga kwan diha, ang mga membro diha, tag-iyag mga apartment. At ngan man nimo kay imong bugawag langaw. Di ka mag-business na, kay ingos pastor mag-business. Ano ba ito? Pritong saging. Tablaran na nabaho ka. Tablaran na nabaho ka. Lalima ka na, mumatakag sa iyo, kay mangumpra kag saging. Ni kahuman, imo pa ng panitan, o niya, mag-andam pa ka, niya, maghuwat pa ka mahurot. Kay puso ni mong di mahurot. Ang uban, upgrade ta, barbecue baboy, asamot. Pagkadugay ana i-prepare, inyo mo na imong negosyohon. Asa naman imong discipleship? Muna bantayan ninyo, sa diyang ikaw gi-disciple ka, ikaw ba, nag-disciple nimo? Unya, lisod kay mo mag-meet sa time? Questionable ang imong pagka-disciple. Because you need to make way. It is your responsibility to make way for the message of God. Mabita na yun ang Ginoo. You want to be a servant? Free yourself. Free yourself. Dili kay, ang Ginoo imuha pahuwaton, Lord, padaplin sa ka, Lord, kay busy pa ko, kitang, busy pa ko. Importante kas tumoy.
you will receive also sparingly. Ang ihatag sa Ginoo nimo tira-tira pod. Like-minded. Ikaduha, we must be a follower. Para maka-reach ta sa goal, we should be a follower. Ang pagpangalagad sa Ginoo, lisod lang ni siya kung wa kay gisunod. Kana bang ikaw pa'y magunahuna, usay buhaton na to ron, mag-unsa man taron. Lisod kayo. Kami mga pastor, maglisod mi, kung di mi, follower. Kung maghimo mi amo ba, magkalisod mi. Pero nga sayon ang ministry, because we just need to follow. Kisa itong i-follow, Christ. Naa naman ang manual, naa naman ang map, naa naman ang guide. You call whatever. Ang Bible is everything. Amen. This is our manual. This is our instructional book, manual. This is our provision. Naadritaran para sa pagpangalagad. And you don't need to be afraid, mga igsoon. If you have the Bible in your hands, you are already ready. Amen. You have the Bible, you have the Holy Spirit, and you have you. That's enough. Then we can serve the Lord. Mga kaigsunan. But if you are not a follower, bisag kung saan pagka og pahibaw, pakita diha, unsa kanindot ang pagpangalagad sa Ginoo, di ka follower, may tabo. Di man ka ng tithes, kanindot sa balik, pero nga nung dili mandayon, musugot ang mga Kristohanon. Panubag ko mo, be. Kamu may nakahibaw sa tubag. Nga nung dili mandayon, mo agree ang mga Kristohanon. Ang tubag naa sa imong kasing-kasing. Unsay balik anang giving. Atong nagisgutan gapon. Unsay balik sa giving. Depende kung sa imong sukod gigamit. Tugbangan sa Ginoo. Press down, shaking together, running over. Mo ibalik sa Ginoo nimo. Kagrabe ana. Pero nga nung wa man ay tabo sa mga Kristohanon because we do not follow His Word. Amen? Kanang gingon si Ginoo nga, tabangi ang mga pobre, tabangi, lakaw mo dito. Dapat ang mga pobre wala diri. Ang mga pobre, tuwa dito sa gawas ba? Amen. Dili ka rin naasasod. Do not think that you are the one who is poor. Kay ikaw ang gisugo sa Ginoo nga adto sa mga pobre. Unya, bisag unsay buhaton ni mga tabang sa mga pobre, imo nang gihatag o gibuhat ngadto kang Kristo. And you will be blessed. Pero nganong wa man nahitabo? Because we do not follow. Kita mo iniuna-huna nga, ako may pobre sa pagkakaroon. Di hunongin na. Karoon naman ka na. Karoon sa man mo hunongon. Di ba mausad na imong past? And don't you think na mausad na mahimo ang future nimo? There's no end sa poverty if you will not destroy that enemy. Amen. Poverty is the enemy of Christians. Kisa may kapadaan na, si Satanas. Nga nung iya makatagaag kalisod, para dili ka magunauna sa buluhaton, kay naa kay problema ang atimanon. Strategy sa yawa na. Nga dapat ang mga Kristohanon dili magpatandog anak mga kaigsunan. Yes, in reality, we are poor. But spiritually, God promised that we are rich. Asa man anak nindot kayo naunaon? Poor or rich? Don't think that you are rich. I am rich. I am rich. Di kamsi kang unahuna. Poor. Ninayawa. Right? Hindi pa yawa ni mo. Amen. Pildiha siya sa imuhang hunahuna. Kaya naaraman na siya diha magsigi o gunguhong ni mo. Pildiha siya. Saba Satanas. Dato ko. Anak ko sa hari.
Dato ko, anak ko sa Creator. Amen? Dapat mahadlok ka sa akong amahan. Di na kanya hilabdan. Di hapsay imuhang unya paglihok-lihok. Kaya nagpakita magka dili ka talawan. Matimahuan ta sa yawa, oy nga nahadlok ta. Muna ang yawa, paborito kay ka. Mahadlok ko nagkagamay, di na ko. Di lang ko. Pangalagad, oy. Pangalagad. Follow para sa yon. Follow. Asam lang nga verse. Philippians gyapon. Unya, basahon na to mga kaigsunan. Verse number 17. Iyos Bible, igsoon. Brethren, be followers together of me. And, talawa, usay gisulti, mark them which walk so as ye have us for an ensample. Ang gisulti ni Apostle Paul, sunod lang mo together. Nako, unya kanang mga tao nga naglakaw sama nako, sama sa mga Kristohanon nga nangalagad, maunay tutuki. Ayaw tutok atong backslider. Ayaw tutok atong reklamador. Ayaw tutok atong mga rebelde. O kasing-kasing. Tutuki ang mga nangalagad. Himua silang example. Wala si Apostle Paul, kampante kay siya, mingon siya mga katauhan, sunda ko, tutok. Be followers together of me. Napos siya statement, you follow me as I follow Christ. Di ba sayo na pagsunod? Ang problema na yun sa pagsunod, attitude. Kung imong attitude, gahi kag-o, di magsilbi. Muna sa balay pa lang, makita na nimo imong kaugalingon kung attitude nimo, follower ba o dili. Muna pag-abot sa ministry, lisod kay kadadon. Kaya di makamada. Siguro sa pagkaghulga, siguro sa pagkaghaylo, ang imong pilion, low gyud. Di ka sa high. Low kind of life. Low quality. Low co. Di ba? Resulta sa kasing-kasing diha nagdaog. Unsay panalangin sa mga followers? Do you want to know? Di sana to isgutan unsay panalangin. Unsa may kanang importante nga buhaton aning mo follow. Matthew chapter 16:24. Matthew 16:24. Tanawa kung sa gisulti sa Bible. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me. This is the rule of those who want to follow. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Ayaw diretso follow. Kinahanglan, imo usa i-deny ang imong kaugalingon. Sabot ana. Sabot ana, denying yourself. Na kay mga desire nga mubangga ngadto sa desire sa Ginoo, labay na. Deny it. Na any desire nga naa sa imong kasing-kasing nga tanaw niwo, ako ra man ni. Murag mapakgang man ang discipleship ani. Murag gani bantayan yung mga kaigsunan. Ayaw gyud tuguti nga ang discipleship mao ay mapakgang. Kay mao gyud na ikatulo sa Great Commission. Ikatulo na sa Great Commission. Mo na nga imo nang i-maintain, i-enhance. Mas paninduton pag yun nimo ang imuhang pag-disciple. Unya, dili lang ka i-deny nimo ang imuhang mga kaugalingon nga mga plano o desire. Take up your cross. Be willing to sacrifice. Take up your cross. Then follow. Follow. Kana, kung gusto ka mo sunod.
Pero kung di, okay lang wa. Ala, pagdamgo diha. Kaya kanin damgo bitaw, sky is the limit man. So, kinahanglan imo ng buhaton. What about in Luke chapter 9? Luke chapter 9, 57. Importante rin mga kaigsunan, kinahanglan imo ning ilista. Luke chapter 9, verse number 57. Hantod sa 62. This is a test of discipleship. Discipleship is fellowship. So kung dili ka mo follow, out ka sa ministry sa Ginoo. Kay ang discipleship is fellowship. Kinahanglan mo follow ka. In verse number 57, the Bible says, "And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest." Wow. Nindot na mga willing ba? Lord, musunod ko nimo Lord, bisag asa. Lamia ano No, na membro ba mi pastor? Kuyo ko pastor, bisag asa. Ay lang butay sumpay. Basta librehon ko nimo. Bagahi ka, dili ka trabahante. Bagahi. Amen? So, nindot ni, pero tanaw ko si tubag ni Christ. Huwag siya ningon. Amen, brad. Amen. Unsa gisulti ni Christ? And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests. But the Son of Man hath not where to lay his head. Walay comfort. Amen. Do not expect comfort in serving. Amen. Kinahanglan i-prepare nimo, take up your cross. You need to prepare yourself for discomfort. Amen. Na mga blessing, pero di ginamawa ang discomfort. Amen. Kaya naman di man mo akong gusto. Well, we are serving God. Amen. Amen? Willing kayo, pero gayon na sa Ginoo. Di na ba ni sayon? May panglanggam, may pang foxes. Pero, ako, wako'y kabutangan sa akong ulo. Sa ministry, may ihap ra imong tug. No? Sa ministry, di ka sure kung asa ka sunod. O sa may ipasabot sa Ginoo na, because it is not you that will decide. It is God. And you will never know His mind until He will let you know. Amen. So mo ni siya rule sa pag-follow. If you want to follow God, empty yourself. Amen. And be willing, whatever ihatag sa Ginoo nimo, I am ready, Lord. I am ready. I am willing to do it. Muna ipasabot, anak, ni Christ. Karon, napagiingnan si Christ. Iyon siya sa verse number 59. Now was 59. And he said unto another, follow me. But he said, katuyang giingnan, Lord, suffer me first to go and bury my father. Namatay ang papa. Nataymingan nga giingnan siya sa Ginoo, follow me. It's a test. Ang una, gitest sa Ginoo nga dili sayon ang pagpangalagad. Musunod pa ba ka? Sunod, gitest sa Ginoo ang disciple, mga kaigsunan, impunto, follow me. Kaya kinahanglan ready ka, kinahanglan free ka. Anytime God want to use you, you must be ready. Kaya pait kayo mga kaigsunan, mayon din ang pastor. O, natay ka na kuan, natay baptism. Na, kay baon na dahin, kisay mo situit nga na isakyanan, kisay mo situit nga ang tanan makatultul yun, kisay mo situit na, kuan na ba? Diritso na kay body good. Di ba, pag maligo ka, kay baon na kisay mo kuha sa tubig, kisay mo manabon. Di ba? Mukaon ka, automatic, ang imong body, function na yun, o niya, walay gubot. Di mo ka maglalis pa, kinsa may muhungit. Unya pagkaman, giusap na. Unya, di man mo dawat si Kuan. Si Tutunlan.
Uy, way lang agiana. Hangiwa. Pwede pa ita. Usay mahimot ang babag sa pagtuman sa ministry. Amen? So, testing. O karon, kani siya gitest siya availability. O siya gisulti. Di ni madawat nga naman napay laing priority. In verse number 60, the Bible says, Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Kay ang kanang pagwali sa Ebanghelyo, mas importante pa kaysa uban. Amen. Diba, illustration gibuhat sa Ginoo paglubong sa imong amahan. That is very important. Pero niyo si Christ, mas importante pa ang pagwali sa Ebanghelyo. Unsaon pag-adtos gingarian sa Dios. Diha na miss sa mga Kristiyanon. Bagsak sa exam. 61. And another also said, Lord, I will follow thee. Oh, very good. But, nahimong bad. Let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Usunod ko, Lord, pero manamilit sa ko. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Amen. Kung mananghid pa ka, ayaw na lang. Di ka ngayon. Amen. So, unsa may pinaka-importante yun ma-learn na to ani? Follow. Amen. Bisag unsa pa na sitwasyon diha, follow. Amen. Bisag unsa pa na kalisod diha, follow. Because if we have so many reasons, it will never end. Amen. If you have reason today not to obey God, there's more. Daghan pa kayo mga kaigsunan. Dapat impronto. Sa dihang nisulti na ang Ginoo, I will make myself free. Ako daghan kay ko mga desire mga kaigsunan, pero mukan man muligis man sa ako ang kanang pagpangalaga sa Ginoo, di dayon. Ngano man importante ang pagpangalagad. Amen. Importante, young people pa ko. Gibiyaan akong trabaho. Tungod kay niligis sa akong pagpangalagad. Way allowance ha? Way allowance. Unsa nga pagpangalagad? Leader sa young people. Sa katipunan. Di ba ko ka-appeal sa amo ang kuan? Meeting. Di ko ka-appeal sa kanang activity. Unya, padung to sa Congress. Di ko ka-appeal. Kaya di ko nila palibon. Biya ang trabaho. Para lang sa Congress. Ingon ako mga igsoon, kabugo, yun mo. Bugo, yun mo. Well, ngayon sila bugo, sila may nagtabang na ko himog resignation. So ako na sa gibalik nila, di ba? Ikaw may akong gipabuhat og resignation letter? Ngano ni tabang man kanya karon bugo na noon ko? Di ba ka bright na ko kay nakabuhat ka? I was able to urge you. Pero sukad ato mga kaigsunan nga give up na ko ang means of my living. Wa jud ko biyae sa Ginoo sa pag-provide. Gipakita gyud sa Ginoo nako na naagid siya mo provide. Hantod karon og hantod pa sa maabot. Kay nakatunan na nako ang pag-follow. Sunod lang gyud. Bisan pag-ingon ka sa Ginoo, ambak lang gyud. Muna si Eunice nagkabuang og inambak og apil. Ngano man asa na makalab? Sige, ambak lang. Nara ko diri. Kadungog ka nako. Kanang 20 kabuang siya ambak oy. Hilak-hilak.
Pero mga kaigsunan, if you are sure that God is the one telling you jump, you jump! Ambak! Daghang portion sa mong kinabuhi nga wa na gyud nabilin unya ipahatag mas Ginoo. Sige, hatag. Hilak na sad siya. Di man siya kareklamo kay naaman na sa atubangan ang hatagan. Pag abot sa taas, hilak na siya. Kay baka mo na tuwa ng po patagapalit pagkaon. Abtan bitaw mig pagkaon biting naghana. Di magka igmata na may kabuntag nanay pasayan nagbitay sa gate. No, say bangus, magbitay dagko kayo. Magbitay sa gate. Oh, ikaw pa yung magginoo. Di ba? Importante mga kaigsunan, be a follower. And make sure that you're going to follow your pastor. Why? Because your pastor is the one following God. Kung ang imong pastor imong sundon, sigurado ka. Mora niyo si Apostle Paul, sunda ko ninyo, kay nagsunod ko sa Ginoo. Mora para sure, dungan ta. Mora para i-test ka sa Ginoo, pasar ka. Ino ka sa Ginoo, lakaw ta. Sige Lord. Amen? Sige Lord. Okay Lord. Pero napoy tao nga tando diretso niya makasabot. Arang-arang nananano kay nakakuyog man. Di ba? So muna atong kinabuhi, follower. Ikatulo, we must be cautious. Di ka kaabot sa imong goal kung danghag ka. Daghang kay mga batanon ha, daghang kay batanon. Akong anak nanay siya goal, ambot makaabot ba ni. Nanay siya goal at the age of 20, nanay siya gasoline station. Goal na niya. Ambot kung mao pa ba na gyapon. Nausap na imong goal? 25 na? 25 na no, iswag nag 5 katuig. Gikwinta tingali niya, wa pa mo ko'y kwarta ro. Na ako'y undying 3,000. Kasi 3,000 nga, di yun mamatay. Daghan na kayo siya gigasto, ang iyang 3,000 buhi gyapon. Nana siya goal. Pero mag-ibog-ibog na magminyo nig sayo, hindi na kaabot. Because it is hard to reach your goal when you are already having another person in your life. It will change everything. Na may personal goal. So you will reset your goal. Hindi pa pwede padayon ang imong goal. Nanagug kay asawa. Nanakay bana. Ma-change yun na. So reset sa goal. O di ba? Pag nanakay uyab, magsabot-sabot dayon mo. Nana mo sinabutan? Wa pa. No, magunsa man ta ni inig kami nyo na to. Magunsa man ta. Asam ta padung. Unsa itong abton. Dapat naa. Because a person, if you fail to plan, you are planning to fail. Amen? Mo na mga young people, tira pasagad, kaya wala yung mga plano. They are planning to fail. Have a plan. Kung ka na imong plan, sige nagbasa. Di ba? Sige hagbasa. Sige ha, ugkan, memorya ha. Plan. I have a plan. Muna importante na plano kay kung way plano, wa makay direksyon. Now, ano kanindot ani ato ang pagkaalagad sa Ginoo? God is the one making plans. Amen. So sa atong pagka-follower, mga kaigsunan, musunod lang ta na himutang cautious. Be cautious. Do not stay away from the Lord. Mo na dili kaabot sa kuan sa tinguha kay wala nasaag naman. Lain na may mga planos kinabuhi. Balik ta sa Philippians chapter 3. Philippians 3:18 to 21. Anawon sa gisulti, ngano magmabinantayon man ta. Yung Bible mga kaigsunan, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even
weeping. That they are the enemies of the cross of Christ. Kinahanglan magbabinantayon ka, kay daghan kaayo naglakaw, nga ang ilang tinguha, mga kaigsunan, pahunungon ka sa pagpangalagad sa Ginoo sa cross. The message of the cross needs to be preached. Mahunong ka. Nya daghan kay ni sila. Daghan kay ni nga mulinglan nimo. Ipaagig trabaho, ipaagig negosyo, ipaagig friendship, ipaagi og love, ipaagi og unsa pa? Enemy. Ang tumong usara para mapakgang ka. Because they are the enemy of the cross of Christ. Ang ilang gusto nga dili masabwag ang ebanghelyo. Na ang mga apostoles, usa ka portion sa ilang kinabuhi nga ang gobyerno gyud mo'y ni kontra nila. Nagwali sila, gidakop sila, unya giingnan sila. Di ba gidid-an man mo namo sa pagwali ani ngana? Nabunalan na gud sila, napriso na, nibalik gyapon wali. Agitubag ni Pedro. Mas mutuman pa mi sa among Ginoo kaysa ninyo. I will obey God rather than men. Dapat mo na nasa heart sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, ayaw papugong. Pero ang pinakagrabe yun nga pugong ka lang. Igon ka ba sa sud? Hugma. Money, be cautious, young people. God want to use you in your youth days. Di ba sa tanang pangidaron, naa sa youth ang giingnan sa Ginoo, remember thy Creator in the days of thy youth. Ngano man, kay daghan kay naglakaw-lakaw ron diha para ipalayo ka sa angay nimong buhaton. Youthhood mao'y pinakadaghag strength, pinaka-available, pinaka-jolly, pinaka-excited kung nakasabot. O di ba pag mag-basketball, excited kayo. Ngano man, nakasabot maga, kay ba magka sa rules. Pero kanan di kay ba basket, ma-excited ba? Bisa pag pagunito nagbula. Puya ni oy. Pero kanang kuan kayo, iro kayo og basketball, makagunit nagbula mga kaigsunan, excited na. Why ring? Muna magbuhat na lang sila glingin dito lingin ha, mo na ha, magmaigo na ha, puntos ha. Makakitag paagi. Kano man, excited. Sa pagpangalagad sa Ginoo lagi, ngayon di pa kitag paagi. Pandemic man, pastor. Ngayon di pa kitag paagi. Ngano, basketball nga wiring, basketball na na. Pero ngano, mahimo masagyapong basketball. Tungod kay gidetermine ninyo, pag maigo na, puntos. Di ba? Muna kilainan. Determination. We do not determine for God because we are not cautious. Nabiktima na ta. Nabitik. Bitiktima. Mo man ay trabaho sa yawa. Sukad pa sa una. Pahunungon ang pagwali sa Ebanghelyo. But if you are cautious, mabinantayon. Kanang cautious ang meaning ana, nagbantay ka sa mga dautan nga pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi. Amen? Pag makakita ka, caution. O sa may sunod? High voltage. Makadaot sa imong kinabuhi. Caution, slippery. O di ka maminaw, mag-slip ka diri. Na ako'y nakita sa Facebook, nay, auto, gahunong, unya, ang mga tao ba, nay, motor nga nabalintong na shot sa kanal nga dako kayo. Pero di ko kaya dako, mga ana, sa lawas sa tao. Ang nagda sa kamera, ni hunong din siya. Disgrasya, nasan yung rider? Napaslak dito sa ilawang tiil na lang nakitaan. Nga naman ningon nato to, dili cautious.
dili kusyos. Nara na diha sa palibot ang mudaot nato. Ang pagkakusyos mga kaigsunan, ang dili pagpalayo sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw gyud padista bisan lang 1 inch ingon ang Ginoo, bisag 1 inch ka mo palayo, the devil can bring you to a mile. Mo na you do not give an inch to the devil. He will rule in your life. Ingon pa sa uban, kay ang 1 inch mahimon mo siya ruler. Sa imong kinabuhi, nagsugod na sa 1 inch, maabtag yan nagdusi, ruler na siya. Amen? So, daghan na sila. Magbantay ka. Next verse, 19. Sa inyong Bible, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who minds earthly things. Mao niya makita nimo nga mga images, result sa usa ka Kristohanon nga dili conscious. Kinabuhi nga makita nimo sa Christian nga nagdanghag sa iyang kinabuhi mga kaigsunan, distraction. Nya maghuwat ka, maabot ka na o magmabinantayon ka. Mailhan nga na-destroy na ka, di nagyug ka makit-an sa simbahan. Bana, di nagyug ka mo anha sa badig yun. Ang imong giunahuna og tumong sa kinabuhi, tiyan. Panginabuhi ra gyud para makakaon, mao ra gyud na tuyok sa dagan sa imong kinabuhi para ka makakaon. Kay mao'y imong Ginoo. Pagkaninduta kung makasabot ta ba nga kung gipakaginoon na to atong tiyan, makasabot nung tataba nga, giunsa na to pag-atiman? Ibalhin ko na nga klase nga pag-ila sa Ginoo, ngadto sa tinuod nga Ginoo. Di kay ang Ginoo mo, ang imong Ginoo belly. And whose glory is in their shame. Garaon kayo sa ilang mga kasipyatan. Proud kaayo sa ilahang mga kabuang. Amen? Kamantay mo mga kaigsunan, ang mga tao ron proud kayo sa ilang pagkabadlungon. Na i-post pa. Tanogon mo YouTube, dagang diha, ang mga binuang diha, muhit oy. Pero kana mga tinarong, alisura lagi ipa abot og daghang views. Ambot na lang yun. Who mind earthly things? Magamit ba ni sa Ginoo? Magamit ba ni sa Ginoo klaseng tawhana? Dili. Mo ni resulta pag di ka kusyos. Di ka magmabinantayon sa imong kinabuhi. Verse number 20. Nganong mag-kusyos man ta? For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Mo na magbantay ta. Kay kaning atong mga kinabuhi din naka-record ni dito. Unya ining atubang nimo unya sa Ginoo, di gyud ka kapangulipas gyud, Lord, din na tinuod, Lord. I object, Your Honor. You object. Di mo malingla ang Ginoo oy. Kita man siya tanan kung giunsa nimo imong Christian life. Kita siya kung nangalagad ba ka wala. Kita siya kung nag-desire, bisag desire na lang. Makita na niya. Amen? 21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Trust Him. This is how to be cautious. Trust in God that katanang butang mga kaigsunan, He is able to subdue all things unto Himself. Kaya niya nga maadto sa iya. Amen? Kung naglisod ka,
Lord, kanang kuan na jud kay ko, kanang feel na ko, backslide din na kay ko. Kaya kas Ginoo ibalik sa iya? Balik lang. Balik lang. Why lugar ka dito, palayo sa Ginoo? Wa jud kay lugar dito. Ang lugar nimo dito, kadautan. Ang lugar nimo dito, mga kaigsuonan, paglingaw sa yawa, maguba gyud imong kinabuhi. Ang imong lugar naa diha sa Ginoo, naa sa simbahan kay ikaw part ka sa simbahan. Kaya kung imo na tagaag value ang imong pagka-appeal sa body ni Christ, mga igsoon, hinumdumi, unsa imong padulngan. I-change sa Ginoo ang imong vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Mauna atong future. Kung mauni ang atong future, di ka mag-amping. Parihara na ba? Pag-amping dong kay ikaw baya sunod mahimong hari. Kay ikaw ang prinsipe. Di ba pila ka guard anang prinsipe? Unya ang prinsipe po magsige pong pangita makaipsot. Di ba man kasagaran mga istorya? Kasagaran sa mga prinsipe di sila ganan may mong hari kay ngano madinumero ang ilang kinabuhi dinumero. Hasta ilang minyoon, hapit di sila pwede mo pili. Kay makaguba sa ilang pagkahari. We are the child of the King. Muna kung makasabot lang kita mga kaigsunan, unya ang maangkon na to aning kinabuhia, puros kabubot nun sa Ginoo. Haya-haya sa kinabuhi. Mo ni pinakadakong rason nga no mag-amping ta. Kay nakatagana na ang langit para nato. Amen? Pero na diri god na kay opportunity. Nga panalitan tagana tog kanang istorya. Kinanglan mohuman jud ka sa imong eskwela. Sa di pa ka magminyo. Kay kung maunay mahitabo imo na ning negosyoha. Mao ni imong mamana. Ikaw na ang tagiya ani nga kumpanya. Oh, magpailad ka og gwapa kung lalaki ka. Mawa to ang kumpanya. Magpailad. Daghan na mang gwapa ni basta estudyante pa. Hello? Ma'am, high school? Grabe ka na. Karoon yun ko maguyab. Kidagang kay gwapa. Mas dagang pagwapa sa college. Basig di ka kaabot dito. Kunya, ni college na. Karoon nagyug ko magkuhan yun kay dagang kay gwapa sa college. Di ay, tinuod. Mas dagang biya gwapa nang nagka-graduate na. Stable pa. Napaya ka galingong income. Kaysa pugso ninyo duha, puros mo way income. Dagan mo na open mong ATM. At tutang mama. Diba? Salig ka mong ATM niya, guway sudi mong ATM, kaya wak maludi. Diba? Unya, di-activate na imong card. Samsaw pa na magpaslak dito, mo, sige na ma, di! Isuka na imo ang card. Unya, sige, imo ka po ipaslak, agi-capture. Di na ka makaanhi diri, gi-capture na imong card. Di nyo ka mapalingla. Nga naman ay kinabuhi ni mo nga nindot kayo. Mga igsoon, kaniya kong gisgot, labaw pa ang gipromise sa Ginoo. Nga kung insaktuhon na gyud nato mga kaigsuonan. God will give you your partner that will help you throughout. That will understand your weaknesses. Nabi tayo weakness. Kung dili na right person, biyaan ka. Nga naman, di na siya, di na siya capable to understand you. Di kasabot ni siya
pastor, kay nagminahalay mo gud mi. Karon, tanawa unya. Nga kanang maglisod na kagbarog. Di ba? Unya, na-disfigure na. Be cautious. Because if you're not, your ending is destruction. Kung saan ka na pag-cautious? Ayaw palayo sa Ginoo. And to make sure nga wa ka nagpalayo sa Ginoo, ayaw palayo simbahan. Ayaw palayo simbahan kay kana mga edad siyang people mana sugdan kan mo sa yawa diha og guba. Sugdan mo sa yawa og guba. Okay? Review na to, review. Straining towards the goal. Striving hard to reach the goal. Striving hard. O say una, para ma-reach, kinahanglan like-minded ta. We must be like-minded. Like-minded to who? To the man of God. Number 2, we must be a follower. Sunod lang kita, kaya ang atong gisundan si Kristo, padungin na siya sa kadaugan. Walay sipyat. Ikatulo, we must be cautious. Ang pagkamabilantayon, layo gyud kag maabtan, makaabot gyud kas kadaugan gyud. Walay pagkahagbong. Amen? Walay pagkahagbong.